Let her sleep, magigising din yan. Singit ni Lucas. Ganun ba? Sana mamaya gising na siya. Malambing pa na sabi ng ina. Magigising din yan, hintay lang. Wika ni Lucas ng akbayan ng ina. Lahat tayo nag-aabang sa kanya. Saad pa nito at inayos ang kumot sa katawan ni Amor. Hindi talaga maikukuble kung gaano nila kamahal ang dalaga. Ultimo pagising nito inaabangan nila dahil nasasabik din sila na makausap si Amor. Makalipas pa ang isang araw, tanging si Lucas lang nagbabantay at abala pa ito sa kanyang laptop habang may kinakausap ang isa sa mga store manager nito na nasa New York. How's the situation there? Everything's fine? Yes, Sir Lucas. Maayos naman po ang pamamalakad ng coffee shop at saka nai-email ko na po sa inyong inventory this month. Thank you for your hard work, Ellie. You're welcome, Sir Lucas. Maraming salamat din po sa maagang bonus. 3 buwan pa bagong Christmas. Malaking tulong po ito sa amin. Walang anuman. Nga po pala, Sir Lucas. Sorry for asking this pero kailan po kayo bibisita dito sa New York? As soon as possible, Ellie. Wait, I'll talk to you later. Bye for now. Di na nagawang makasagot ng kausap ni Lucas na bigla niya na lang tiniglop ang laptop nito dahil nagulat siya na makitang nakatingin si Amor sa kanya. Pilit na ngumiti kahit nangihina pa ito. Dali-daling lumapit si Lucas. Kanina ka pa ba gising? Bakit di mo ako tinawag? Kamusta ang pakiramdam mo? Pahingi ng tubig. Dali-daling naman kumuha ng tubig si Lucas sa pitsyal na kandana sa itaas ng lamesa. Inabot niya yon kay Amor at tinintay. Salamat. Kanina ka pa ba gising? Umiling siya na nakangiti. Malumanay ang mga mata nito na animo inaantok pa. Naupo si Lucas sa sofa na lalagay nito sa katabing kama. How was your sleep? You had a good dream? Actually, naririnig kong boses mo pero hindi ko maalala kung ano nga bang sinasabi mo basta kinakausap mo ko. Napangiti si Lucas. Is that so? Kinakausap mo ba ako habang tulog ako? Nagibit balikat si Lucas. Maya-maya, inalis niya ang kumot upang makita ni Amor ang mga binti niya. Anong nararamdaman mo? Pwede mong igalaw ang binti mo kung gusto mo. Doctor said several months bago ka makalakad dahil kailangan pang maghilom ang sugat sa loob. You can do therapy, exercise, and walking para mapabilis ang paggaling ng mga binti mo. Sa ngayon, pahinga ka muna ng mga 1 linggo dito sa ospital bago ka makalabas. Okay lang ba sa'yo? Sumang-ayon naman si Amor sa mga paliwanag ni Lucas sa kanya. Anong balita kay Liza? Hindi ka agad nakasagot si Lucas. Nag-aalinlangan na magsalita ngunit may karapatan pa rin si Amor na malaman ang katotohanan. Liza is dead. She committed suicide but we doubt na suicide ba talaga yon o pinalabas lang na nagpakamatay dahil may ibang gumawa nun sa kanya. Hindi nakapagsalita si Amor. Baka sa mukha nito ang kalungkutan. Aminado siyang tinrider siya ng kaibigan ngunit may parte pa rin sa puso ni Amor ang awa dito. Ganun ba? Si Nanay Elena ba nahanap na? As of now, hinahanap pa lang siya ng mga otoridad. May kakaharapin din siyang kaso dahil sa pagkasabot ito kay Joseph at atraso niya sa'yo. Amor, don't worry about everything, okay? Ang kailangan mo ngayon magpahinga, magpagaling, at magpalakas nang sa ganon makauwi na tayo sa bahay natin. Napatingin si Amor sa mga binti niya. Naigagalaw niya na ito ngunit nararamdaman niya na ang kirot at tapdi ng sugat sa loob. Mabutit may mga sumusuportang gamot upang mabilis maghilom ang mga ito. Makalipas ang 5 araw, nakakaupo na si Amor sa kama. Sa tulong ng kanyang sarili na igagalaw niya na ang kanyang mga binti at pwede na rin umapak sa sahig. Dahan-dahan, hindi mo kailangan madaliin na makalakad ka. Mayroong tamang proseso. Pasensya ka na, Lucas. Pero minsan kasi naiinip na ako kakahiga sa aking kama. Ayos lang yan, as long as nakaalalay ako sa'yo. Hindi naman yun malaking problema. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa. Habang sa kalagitnaan ng masayang kwentuhan, saka naman tumawag si Mario. Mario, bakit? Sir Lucas, buksan mo ang telebisyon, Channel 24. Bakit? Anong meron? Kagad ding ini-on ni Lucas ang telebisyon. Nilipat sa sinabing estasyon. At kumunot na lang ang noon nito nang mapanood ang balita. Lucas, paupo ko. Maingat na inalalayan ni Lucas si Amor maupo sa tabi nito. Napatanga din si Amor nang marinig at mapanood ang balita. Grupo ng mga sindikato huli sa akto na nagkikilo ng droga sa isang bahay sa Santa Ana.
3 kalalakihan at 3 babae ang sangkot sa sinasabing bypass operation. Yon ang nakalagay sa screen ng telebisyon sa ibaba habang aktwal na inilalantaran ang mukha ng mga sangkot ng nasabing operasyon. Nay Elena, mahinang salita ni Amor nang makita ang ina nito sa balita sa telebisyon. Drug trafficking, saad din ni Lucas. Hindi na to nagulat sa napanood dahil alam niya mangyayari yon sa ginang. Lucas, mahihilingin sana ako sa'yo. Yes, ano yon? Gusto kong makausap si Inay Elena kung ayos lang ba sa'yo? Sige, pero hindi ka pwede na ikaw lang bibisita sa kanya. Sasama ako nang sa gayon mapanatag ang loob ko na wala siyang gagawin sa'yo. Maraming salamat. Isang buwan nakalipas nang maibalita sa telebisyon ang pag-aresto sa ina ni Amor na si Elena. Dahil sa drug trafficking na kinasangkutan nito, otomatikong nakulong ito dahil sa pagbabaybas ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Imbes magalit si Amor sa itinuring na ina, naawa na lang ito sa sitwasyon niya ngayon. Kinabukasan, alas 8 ng umaga nang nasa lobby na si Amor, naka-wheelchair to at naghihintay kay Lucas na lalabas ng kwarto. Miss Amor, dalhin mo to sa nanay mo. Kahit papano matuwa naman siya. Inabot ni Leia ang isang Tupperware na may lamang suma na niluto niya kagabi. Napangiti si Amor at humingi ng pasasalamat. Slowly, wika ni Lucas habang inaalalayan si Amor na papasok sa loob ng kotse. Magsabi ka kagad sa akin kung may masakit, okay? Saka dahan-dahan niyang isinarado ang pintuan at pumunta sa kabilang pinto. Masayang bumiyahe ang dalawa patungo sa lugar kung saan nakakulong ang ina ni Amor. It's your birthday tomorrow. Any plan? Wala. Sa bahay lang magpapahinga. We should celebrate your birthday. Lucas, ayoko mag-celebrate ng birthday ko. Why not? Sa loob ng maraming taon, ngayon lang ulit ako magse-celebrate ng birthday mo kasama ka. Last birthday na kasama kita, 2015 pa yon. Ganun ba? Matagal na pala kung ganun. Ang totoo kasi, hindi ako nagse-celebrate ng birthday ko kada taon. Huling birthday ko na rin yung 2015. Bakit? Nagkibit balikat si Amor. Hindi sinagot ang tanong ni Lucas sa kanya. Simula nung umalis si Lucas, wala nang may nakakaalala ng kaarawan nito, kaya hindi na big deal sa kanya ang kaarawan nito taon-taon sa loob ng 8 taon. Gusto man malaman ni Lucas ang dahilan. Mas pinili na lang niya na huwag magsalita. Kung anumang dahilan, sana hindi yun makakasira ng pagsasamahan nilang dalawa. Sa detention for women, tulak-tulak ni Lucas ang wheelchair ni Amor habang papasok sila ng presinto. Kaagad din silang sinulubong ng mga warden doon at sa kabinete. Good morning, attorney. Kamusta po? Wika na isang warden na lalaki. We're good, sagot naman ni Lucas. Maya-maya bumaling ang warden kay Amor. Kinikilala ang dalaga. Ikaw yun, diba? Tsaka bumaling kay Lucas. Tumango ang binata sa ngumiti. Bibisitahin namin ang ina niya. Ganun po ba? Sige, attorney. Ihahatid ko po kayo sa bukana ng visitors area. Maraming salamat. Let's go. Nagpaalam ang warden na lalaki sa kasamahan nito. Kaagad ding giniyan ng warden sina Lucas at Amor sa hallway patungong visitors area. Napansin ni Lucas na napatingin si Amor sa field kung saan maraming mga babaeng preso ang nagkalat doon. Nung nandyan ako sa area na yan, halos lahat walang may kumakausap sa akin, maliban na lang kung may gustong mantrip. Natatakot ako kaya dyan sa bangko na yan, tahimik akong nagmamasid sa aking paligid. Naalala ko yung unang bisita ko sa iyo rito. Tinanong pa kita kung sinong gumagawa ng mga pasamo at bukol sa noo. You're scared to answer me dahil natatakot ka na bugbugin ulit ng mga grupong nanakit sa'yo. Paklang ngumiti si Amor. Naalala niya ang araw na yon. Hindi niya lubos maisip na ang lalaking kinatatakutan niya noon, mahal na siya ngayon. At ang ganda gawin ang lahat, maging ligtas lamang siya. Malaking pagsubok iyon sa buhay ko ng mga panahon na yon. Sa edad kong 20 anyos, nakulong na ako dahil sa aking pagpatay. Self-defense iyon at alam mo na iyon dahil nakapagtapos ka ng abogasya. Speaking of abogasya, kailan mo balak kumuha ng board exam? Sa susunod na taon siguro, pwede na at makakalakad na ako niyan. Just tell me, I am here to support you. Natigil lang sa pag-usap ang dalawa nang magsalita ang warden na nauna sa kanila. Pakihintay na lang po siya rito, attorney. Dadalhin ko lang siya rito. Maraming salamat.
Pinuwesto ni Lucas si Amor sa harapan ng lamesa. Naupo to sa silyang nasa katabing wheelchair ng dalaga tsaka tiningnan ito. Are you okay? Just relax and calm down. Lucas, pwede bang wag ka na lang umalis dito sa tabi ko? Tumango naman ang binata at saka hinalikan sa noo ang dalaga. Maya-maya dumating na ang hinihintay nila at seryosong mukha. Nakaposas ang mga pulsuhan. May warden na nakabantay sa likuran nito nang paupuin siya. Napakamot ng ulo at saka ngumiti. Naka-wheelchair ka, ibig sabihin hindi ka makakalakad? Okay lang yan. Bilyonaryo naman ang mapapangasawa mo. Kahit hindi ka na makakalakad, kayang-kaya kanyang buhayin. Napapagaling lang ako. Makakalakad pa rin naman na pero hindi pa sa ngayon. Kamusta ka na, inay? Napangisi ang ginang nang tawagin siya ni Amor ng inay. Inay? Nagbibiro ka ba, Amor? Ang dami kong kasalanan sa'yo. Nagawa mo pa rin akong tawagin na inay? Ayos ka rin na. Bit-bit ang Tupperware na ibinigay ni Leia sa kanya. Nilapag niya yon sa itaas ng mesa. Para sa'yo. Suman yon, paborito mo. Sana ikaw pa rin ang nagpalaki sa akin kahit papano. Maraming salamat. Hindi makapaniwala ang ginang sa sinabi ng dalaga sa kanya. Iniisip niya lang na nagpapakitang tao lang to dahil nandun si Lucas, ngunit hindi. Noon pa man mabait na anak si Amor, hindi niya yon maikakaila sa kanyang sarili. Yan ba ang ipinunta mo rito? Pwede mo naman na ipaabot na lang sa warden sa labas. Bakit ka pa papasok dito? Napatingin ang ginang kay Lucas na tahimik lang nakikinig sa kanilang usapan. Inay, may gusto sana akong itanong sa inyo. Tumikim ang ginang at naupo ng maayos. Tumango ito. Ano na naman yon? Bilisan mo, nababagot na ako dito. Tumikim si Lucas dahilan umayos ng salita ang ginang. Ang ibig ko lang naman sabihin, inaantok na ako. Wala akong maayos sa tulog eh. Tsaka umiwas ng tingin sa binata. May alam po ba kayo kung sinong mga magulang ko? Mga magulang mo? Bumalik ang tingin ng ginang kay Amor pagkatapos magtanong nito. Bakit mo naman natanong? Alam mo naman na sa ampunan lang kita nakuha, hindi ba? Tiningnan ni Lucas ang ginang kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ayon sa pagbasa niya sa ekspresyon ng mukha ng ginang, mukhang nagsasabi naman to ng totoo. Baka kasi may ideya kayo kung sino. Salita ulit ni Amor, tsaka malalim na bumuntong hininga. Bumaling si Amor kay Lucas, saka tumango. Senyales na wala na siyang itatanong at uuwi na lamang ng bahay. Wala na akong itatanong, mag-ingat ka po dito. Tumayo si Lucas upang itulak ang wheelchair ni Amor palabas ng visitors area. Laglag ang mga balikat na lumabas ng silid ang dalaga. Ngunit, bagaman ay bigla na lang humabol ang ginang at may sinabi, Sandali, Amor. Huminto naman si Lucas at saka binalingan ang ginang. Bakit hindi mo puntahan sa bahay ampunan kung saan kita kinuha? Ang akin lang naman baka kasi may alam ang mga madre doon. At doon mo pa rin mahanap ang mga kasagutan sa mga katanungan mo. Tsaka inikot ni Lucas ang wheelchair upang makita ni Amor kung totoo ba ang mga sinasabi nito. Maya-maya ngumiti ang dalaga at tumanga kay Lucas. Si Amor na makatayo. Maingat niyang inanalayan ni Lucas. Sinikap ng dalaga na makalapit sa ginang. Humakbang paorong ang ginang, ngunit sumenya si Lucas na bumalik. Dahil takot ang ginang kay Lucas, hindi to gumalaw sa kinatatayuan. Niyakap ni Amor ang ina. Maraming salamat. Naging emosyonal na sabi ni Amor. Maraming salamat dahil kahit papano, binigyan mo pa rin ako ng buhay, dinamitan, pinakain. Patawad ko ako naging dahilan bakit namatay si Theodore. Hindi ko sadyang gawin yon. Naging mabuting ina ka pa rin naman sa akin. Isang malaking pasasalamat ko rin na sa'yo, Nanay Elena. Humigpit ang yakap ng anak sa kanyang ina dahil hindi napigilang maluha ang ginang. Ngayon niya lang napagtanto na kahit kailan, hindi naging masamang anak si Amor sa kanya kahit alam nito sa kanyang sarili na hindi siya naging mabuting ina sa kanya. Magaan na hinaplos ng ina ang likod ng anak. Patawad sa mga kasalanan na alam kong hindi sapat ang salitang patawad upang patawarin ako. Hindi man ako naging mabuting ina sa iyo, nakakasigurado kong minahal din kita kahit papaano. Malaya ka na, maging masaya ka na, anak, Amor. Hindi napigilan ng ginang ang humikbi sa balikat ng kanyang anak.
Tahimik lang si Lucas habang nirerespeto ang momento ng babaeng mahal nito at ang inang handa ng pagbayaran sa rehas na bakal ang mga kasalanan. Pinapatawad na kita. Nay, ayokong magtanim ng sama ng loob sa inyo habang nasa ganitong sitwasyon tayo ng buhay natin. Maraming salamat anak, Amor. Maraming salamat. Pangako, hindi na kita gagambalain at mamumuhay na ako ng tahimik katulad ng ginagawa mo ngayon. Malaya ka na. Hanapin mo ang totoo mong mga magulang. Nagkaroon ng ideya si Lucas sa mga oras na yon kung paano mahahanap ang totoong mga magulang ni Amor. Tahimik habang nakatanaw sa malayo si Amor. Napansin niyo ni Lucas kaya hinablot nito ang kamay ng dalaga at magaan na pinisil. Are you okay? Kalmadong tanong ni Lucas kay Amor. Pabalik na sila sa kanilang tahanan upang makapagpahinga. Ayos lang ako, medyo nakakapagod lang. Magpahinga ka na muna dyan. Umiti si Amor at tumango kay Lucas. Maya-maya ay kinuha ang dalagang braso ni Lucas at niyakap yon. Maraming salamat, aniya. Tumanga kay Lucas. Gumaan ang pakiramdam ko nang mapatawad ko na si Inay Elena. Hindi na alis ang pagkakayapos ni Amor sa braso ni Lucas. Napangiti naman ang binata habang maingat na nagmamaneho sa daan. Katulad ng ginagawa ni Lucas, maingat niyang inalalayan si Amor palabas ng kotse nang makarating sila ng bahay nito sa garahe. Pinaupo niya kagad to sa wheelchair at dumulog na sa loob ng kanilang bahay. Nga pala, may pupuntahan ako. Gusto mo bang sumama? Hindi na, dito na lang ako sa bahay. Tsaka may therapy session din pala ako ngayon. 4:00 ng hapon. Bakit hapon na? May lakad kasi yung espesyalista ko kanina at may lakad din tayo. Kaya hapon na napag-usapan na schedule. Is that so? Okay. Hindi rin naman ako magtatagal sa lalakarin ko. Before dinner, nandito na ako. Take your time, Attorney Montenegro. Ngumiti si Lucas. Pagkapasok sa loob ng bahay, kaagad silang binungad ni Leia. Kaagad tinulungan na makapasok ng kwarto si Amor upang makapagpahinga habang naghihintay ng tanghalian. Linda, pakiasikaso na lamang kay Amor ha? Aalis muna ako saglit, babalik din bago maghapunan. Ingat ka, wika ni Amor, tsaka hinalikan siya nito ni Lucas sa noo. Napangiti na lamang si Linda pagkatapos. Ang sweet talaga ni attorney. Kailan pala kayo magpapakasal, Miss Amor? Napangiti ang dalaga. Wala pa. Tsaka kailangan ko pang gumaling dahil kukuha pa ako ng bar exam ko sa pagka-abogasiya. Ganun po ba? Pero may plano na? Nagkibit balikat si Amor, tsaka ngumiti. In God's will. Aniya at hindi na nagsalita. Masayang kinuwento ni Amor ang pagbibigay nito ng suman sa kanyang ina. Natuwa naman ang dalawa nang marinig ang balitang yon. Maya-maya, lumabas na rin sina Linda at Leia ng kwarto ni Amor, tsaka hinayaan na makapagpahinga ang dalaga. 4:00 nang dumating ang espesyalista ni Amor. Hindi na nagsayang ng oras ang dalaga at sinimulan na ang therapy nito. Alam niya na mapabilis ang pagaling niya kapag nagkaroon siya ng disiplina sa sarili. Walk slowly. That's right. Slowly, Miss Amor. Well done. Nakakapagod? Ngiti ni Amor. Pero ayos lang kasi ako rin ang aani sa huli. Maraming salamat, Doc Jel. Malaki ang tip sa akin ni attorney Kailangan gawin ng trabaho. Mabait at saka kaibigan ni Amor si Doc Jel nung nasa kolehiyo pa lang sila. Bakla ang lalaki kaya magkasundo ang mga atay nila. Palakausap. 1 oras lamang ang session ni Amor. Hinabilinan pala ni Lucas ang espesyalista na 1 oras dahil ayaw nitong mapagod ng sobra ang dalaga. Sumang-ayon naman ang therapy ni Amor. Pabor pa nga sa kanya dahil may birthday pa raw siyang pupuntahan. Sigurado ka ba na ayaw mong maghapunan na lang muna bago ka umuwi? Nagluto ng carbonara si Ate Leia. Nako, Miss Amor, wag na po. Maraming salamat. Birthday din kasi yung pupuntahan ko Sa susunod na lang kapag walang birthday. Ganun ba? Sige, pero ito dalhin mo na. Pasasalamat din sa mga nagawa mo sa akin. Naku, nag-abala ka pa talaga. Maliit na bagay kumpara sa haba ng pasensya mo na tulungan mo kung makalakad. Nagpaalam ang espesyalista matapos ang kaunting kwentuhan. Saktong 6:30 ng gabi nang dumating si Lucas.
Gulat na lamang si Amor na makita na may mga sumunod sa likuran nito. May bitbit na mga paper bag at iba-ibang brand iyon. Ano yan? Bakit ang dami mong dala? Saan ka galing? Sumenya si Lucas na ilapag na lamang sa sahig ang mga paper bags na iyon, tsaka umalis din sa mga escort nila Lucas. For you. Ani at lumapit kay Amor upang halikan ang noo ng dalaga. Mga bagong damit, bags and shoes. Nag-squat si Lucas sa harapan ni Amor. Hinawakan ng mga kamay ng dalaga, saka hinalikan ang likod ng palad. Lucas, hindi ko kailangan yan. Kakailanganin mo mga yan, kaya nga binili ko. So, yan pala ang nilakad mo kanina? Umiling si Lucas. Nakipag-meeting ako sa isang kaibigan, then dumaan ako sa isang mall na maalala kita, and also I have a birthday gift for you. May kinuha si Lucas sa isang paper bag na maliit na bitbit nito, tsaka binuksan iyon. Nagulat na lamang si Amor nang ipakita ni Lucas yon sa kanya. Ano to? Wedding proposal? Birthday gift nga, di ba? Parang proposal na kasi sa dami ng bato na nakapalibot. Platinum Diamond Allegria Small Eternity Band Ring. Not too expensive. Not too expensive? Hindi ka sure sa sinasabi mo, Lucas. Natawa ang binata sa sinabi ni Amor. Bukas pa naman ang kaarawan nito, ngunit sobra-sobra na ang regalong natatanggap nito mula kay Lucas. Happy birthday, Miss Amor. Tsaka nilagay ni Lucas yon sa gitnang daliri ang singsing. I hope you find your happiness and joy. Napangiti si Amor. Maya-maya hinawakan ni Amor ang magkabilang pisngi ni Lucas at walang sabing ginawaran niya ito ng halik sa labi. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta mo sa akin. Malapit na akong makabawi kaya kapit ka lang. Napayakap na lang ng mahigpit si Lucas na makita kung gaano ka-emosyonal si Amor sa mga oras na yon. Because I love you. Ani at hindi pa rin kumalas sa yakap ng dalaga. Kinabukasan, nagising si Amor na walang Lucas na bumungad sa kanya. Alas 8 ng umaga nang pumasok si Linda sa kwarto para hatidan ng almusal. Magandang umaga, Miss Amor. Almusal ka na po. Nasaan si Lucas? Maagang umalis. Ang sabi may meeting daw. Meeting? Tumango naman si Linda bilang sagot, tsaka nilapag sa tray sa lamesang digulong at inilapit yon sa kanya nang maupo si Amor sa gilid ng kama nito. Kahapon may meeting din siya, tapos ngayon may meeting ulit? Nakakapagtaka naman. Busy lang po talaga siya, miss. Naghibit balikat si Amor. Nagsimula ng mag-almusal. Lumipas ang umaga at tanghali. Hapon, hindi pa rin nakauwi si Lucas. Hindi na mapakali si Amor dahil nakaramdam na lang ito ng matinding kaba. Hindi sinasagot ang tawag, maging ang mga text nito. Nasa lobby siya habang panay ang tingin sa bukana ng pintuan. Miss Amor, baka gusto mong lumabas sa hardin. Ha? Hapon na at saka wala pa si Lucas. Sa hardin lang naman tayo. Napabuntong hininga si Amor at sumang-ayon sa suhestyon ni Linda at Leia. Pansin ng dalawa na nababagot na ang dalaga, kaya gumawa na sila ng paraan upang maaliw ang isa. Ngunit bagaman, hindi pa rin nalibang ang dalaga dahil sa pag-aalala nito kay Lucas. Maya-maya nakatanggap to ng tawag galing kay Tyron. Amor, nasaan ka? Nasa bahay lang ako. Bakit? Alam mo ba kung nasan yung nakatatanda mong kapatid? Kaninang umaga pa umalis. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Baka busy lang. May inaasikaso lang siguro. Huwag mo masyadong mamiss ang lalaking yon. Malaki na siya. Kaya niya ng sarili nito. Ganun ba? Ano naman palang kailangan mo sa akin? Susunduin kita sana. May pupuntahan tayo. Saan? Wala akong may natatandaan na appointment sa'yo, Engineer Montenegro? Natawa si Tyron sa kabilang linya. Wala nga. Urgent kaya ngayon ko lang naalala na ayain kang lumabas. Okay. Magpapalit lang ako ng damit. Bilisan mo dyan. Yes, ma'am. I'm on my way. Hoy! Di na napigilan ni Tyron ang lakas ng halakak nito sa kabilang linya. Just kidding. Take your time. Paalis pa lang ako ng kondo ko. Hindi na nagsalita si Amor. Pinutulan na lang ito ng linya at saka nag-aya kina Linda at Leia na pumasok. Susunduin ako ni Tyron dito. Magpapalit ako ng damit, mga ate. Sige, Miss Amor. Tara na sa loob na makapagpaganda ka na. Wika ni Leia. Makalipas ang kalahating oras, bihis na ang dalaga. Sa kalahating oras itong bihis, hindi pa rin nagparamdam si Lucas.
Dumating si Tyron na simple lang suot na damit, sandong white, maong shorts at sapatos na brown high cut caterpillar. Gabi na, naka-shades pa rin ang binata.